May nitinit pang balita after months of speculation at drama, si JJ Redick ang pinakabagong head coach ng Los Angeles Lakers. According yan sa report ni Woj kaninang umaga. 4-year contract ang binigay kay Redick bilang susunod na long-term coach ng Lakers. Habang ang OKC at Chicago Bulls may nilutong trade. Alamin kung may nalugi nga ba. A couple months ago nag-start ng podcast itong si LeBron at JJ na Mind the Game, kung saan nagbe-breakdown sila ng games, plays at iconic moments sa NBA. Napagkukwento na rin nila ang kanilang sariling experiences sa NBA court. Last month naman pumutok ang balita na ini-interview na ng Lakers si JJ bilang bagong coach. Kaya naman yung mga fans ay nagtaka at nagulat kasi nagmukhang job interview tuloy ang dating ng podcast nilang dalawa. Para kasing ina-assess na nitong si LeBron ang basketball knowledge ni JJ. Pero recently, ni-reveal din ng Lakers na ang University of Connecticut coach na si Dan Hurley ang gusto talaga nilang i-hire. Kaso nga lang, umatras ito dahil nais niya daw gumawa ng history sa NCAA bilang 3-peat champion. At dahil na rin bitin ang perang inoffer ng Lakers sa kanya. Kaya nagresulta sa ngayon sa pag-hire kay JJ Redick. Sabi ng mga analyst, mukhang satisfied naman itong si LeBron sa basketball IQ ni Redick. Naniniwala din ang buong Lakers organization sa kakayanan niya. Sinabi pa nga nila na kayang maging mala Eric Spoelstra ni Redick dahil sa angkin nitong galing at sipag. Walang experience itong si JJ sa kahit anong coaching position. Alam lang natin na naging player ito ng matagal. Matinik na shooter at savvy veteran. Naging analyst at reporter din ito para sa NBA at nung finals nga ay isa siya sa mga commentators. Mahirap i-assess sa ngayon kung magiging effective ba talaga siya. May mga cases naman na naging maganda ang transition ng isang player into coaching katulad nung nangyari kay Steve Kerr. Kita naman 'di ba, 4-time champion na. Pero minsan naman ay disaster ito tulad ng nangyari kay Steve Nash. Ayon naman sa Laker legend na si Magic Johnson, cautiously optimistic siya sa bagong hiring ng Lakers. Mataas daw ang basketball IQ ni JJ. Very matured at may passion sa game. May mental at physical toughness din. Kaya magiging interesting talaga kung anong maibibigay ni Redick sa current lineup ng Lakers. Lalo na at galing sila sa isang disappointing season. Habang ang isang former Laker naman na si Alex Caruso ay na-trade papuntang Oklahoma City Thunder kapalit ni Josh Giddey. Straight up yan na walang kasamang picks. Kaya naman ang daming fans at experts ang nag-react na nalugi daw itong Bulls. Disappointing naman kasi talaga ang naging unang playoff performance ni Giddey, only averaging 8.7 points and 3.6 rebounds sa mababang efficiency. Habang si Caruso naman ay isang 3-and-D energy guy na nag-average ng 10 points and 3 rebounds with 40% 3-point shooting last season. Magandang asset itong si Caruso on both ends of the court kasi lockdown defender siya tapos may tira pa sa tres. Para naman sa side ng Bulls, sa tingin ko ay nagdedepende sila sa potensyal nito ni Giddey as a playmaker, habang yung shooting niya ay work in progress pa. Kayo ba Filipino Hoops fans? Ano sa tingin ninyo? Maganda ba ang pagkuha ng Lakers kay JJ Redick? At sa tingin nyo ba sino ang nalugi sa Caruso and Giddey trade? Comment below at huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook and TikTok pages. Habang sa ibang balita naman para sa Lakers, mukhang posible na umalis si LeBron para makasama ang kanyang anak sa Phoenix. Panoorin yan sa video na to.